Ka-Express, posibleng magbukas muli ang pinto ng NBA para kay Kai Sotto sa 2026 matapos ang matagumpay na rehabilitasyon ng kanyang ACL injury. Matapos ang halos isang taon na recovery at limitadong training, unti-unti na bumabalik si Kai sa forma at kung magtuloy-tuloy ang kanyang progress, maaari na siyang maglaro ulit sa mga pre-NBA programs o summer league sa susunod na taon. Well, kung matatandaan, noong unang bahagi ng 2025, nagtamo si Kai ng torn ACL na napatigil sa kanyang paglaro at nag-delay sa kanyang NBA dreams. Pero ayon sa mga ulat mula sa kanyang camp, maayos na ang operasyon at kasalukuyan siyang nasa advanced stage ng rehab. Nakakagawa na raw siya ng non-contact drills at shooting workouts. Indikasyong mabilis ang kanyang pagpapagaling at ang target full clearance para sa 2026 season at posibleng panibagong NBA tryout o invite mula sa mga teams na matagal nang nagmamasid sa kanya. Sa kabilang banda, muling napag-usapan ang pangalan ni Chet Holmgren, ang number 2 overall pick ng 2022 NBA draft at kasalukuyang big man ng Oklahoma City Thunder. Matagal nang gustong makita ng mga fans ang matchup na Kai Sotto versus Chet Holmgren, lalo na nang minsang nag-viral si Chet sa social media matapos mag-react sa mga highlights ni Kai. Noon pa man inamin ni Chet na emplosado siyang makaharap ang mga international bigs gaya ni Kai, isang konfirmasyon ng respeto ng talento ng Pinoy Center. So ngayon, habang papalapit ang 2026 season, lumalakas ang usapan na posibleng mag-cross ang landas ng dalawang players. Kapag tuluyang makabalik si Kai sa competitive shape, maaring makasali siya sa mga NBA Summer League o pre-season camps kung saan pwedeng magtagpo ang mga prospect at current players. At kung mangyayari yun, posibleng matupad ang matagal nang inaasam-asam ng mga fans, ang harapan ng dalawang modern big men na parehong may finesse, height at basketball IQ. Para kay Kai, hindi lang ito tungkol sa rivalry, ito ay pagkakataon para ipakita na handa na siyang makipagsabayan sa pinakamagaling sa mundo. Ang 7'3" height, improved mobility at matured skill set, malaki ang tsansang makakuha siya ng panibagong NBA tryout o two-way opportunity. Para naman sa Pilipinas, ang pagbabalik ni Kai sa international spotlight ay simbolo ng pagpapatuloy ng kanyang laban mula sa injury hanggang sa panibagong pag-asa. At kung magkakatotoo ang lahat ng ito sa 2026, hindi lang ito magiging rematch ng mga pangarap ng fans, kundi patunay na ang batang tinawag na the future of the Philippine basketball ay hindi pa tapos sa kanyang misyon. Sa pagkakataong yon, isang tanong lang ang mananatili. Handa na kaya si Chet Holmgren kapag magkaharap sila ni Kai? Muling nagigising ang mundo ng basketball sa balitang posibleng tuluyang makabalik si Kai sa kanyang NBA dreams para sa 2026 season matapos ang halos isang taon ng rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na halos nagpahinto sa kanyang karera. Ang dating tinig ng pangarap na pansamantalang natahimik dahil sa operasyon, ngayon ay muling umaalingaw at posibleng sa pagbabalik niya, makaharap pa ang isa sa mga top big men ng NBA, si Chet Holmgren ng Oklahoma City Thunder. Well, matatandaan na noong unang bahagi ng 2025, si Kai ay nagtamo ng torn ACL sa kanyang tuhod dahilan para hindi siya makalaro sa international tournaments at sa anumang NBA workout invitations. Pero ayon sa mga sources na malapit sa kanyang camp, matagumpay ang operasyon at tuloy-tuloy ang kanyang recovery program sa ilalim ng mga sports medicine experts na tumulong din sa ilang NBA athletes. Sa mga huling updates, nakabalik na siya sa non-contact training, nakakapag-shooting drills na at patuloy ang gradual conditioning program na nakatutok sa tibay ng tuhod at explosiveness. At kung magtuloy-tuloy ang progress, inaasahang makakakuha si Kai ng medical clearance bago matapos ang 2025. So, ibig sabihin, handa siyang sumabak muli sa NBA Summer League o pre-season camp sa unang bahagi ng 2026. Ito ang parehong stage kung saan unang nakita ng mga scouts ang kanyang potensyal bilang 7'3" stretch big na may soft touch at court vision. Ang kanyang height, shooting ability at basketball IQ ay patuloy na nagbibigay ng interest sa ilang NBA development programs. Sa kabilang dako, muling bumabalik sa spotlight ang pangalan ni Chet, ang number 2 overall pick noong 2022 NBA draft na minsan naging viral sa social media matapos mag-react sa highlights ni Kai. Noong panahong yon, nagkaroon ng banter sa pagitan ng mga fans matapos mapansin ni Chet ang mga clips ni Kai na napopost up sa mga mas maliit na defenders.
Mula noon, naging pantasya na ng mga basketball followers ang matchup na Chet Holmgren versus Kai Sotto, isang duelo ng modern big men na parehong may shooting range at defensive instincts. Ngayon, habang muling nagigising ang tsansa ni Kai na makapasok sa NBA, lumalakas din ang pag-asa ng mga Pinoy na sa wakas, makikita natin ang ating pambansang higante na lumalaban sa pinakamagagaling sa mundo. Ang posibleng Kai versus Chet showdown ay hindi lang simpleng laban, kundi simbolo ng resilience at pagtsitsaga. Isang Pinoy na bumabangon mula sa injury, handang ipagpatuloy ang laban para sa pangarap na minsan muntik nang nawala. Habang patuloy ang pagbawi ni Kai mula sa kanyang ACL injury, mas malinaw na ngayon ang direksyon ng kanyang karera. Isang maingat, planadong pagbabalik na posibleng magdala sa kanya sa NBA Summer League 2026. Ayon sa mga ulat mula sa kanyang training camp, nakafocus ngayon si Kai sa tatlong bagay: mobility, strength at shooting consistency. Mahalaga ang mga ito para muling makuha ang kumpiyansa ng mga NBA scouts at ipakita na ang injury ay hindi hadlang sa kanyang pag-unlad bilang player. Simula na maputol ang kanyang momentum nitong 2025, hindi kailanman nawala ang disiplina ni Kai. Araw-araw siyang dumadaan sa intensive recovery drills, resistance workouts, balance training at controlled scrimmages. Ang layunin, mapanumbalik ang explosiveness sa ilalim ng ring at masanay muli sa high-speed game tempo. Sa mga nakaraang video clips mula sa kanyang camp, kapansin-pansin na bumabalik na ang kanyang agility at shooting rhythm, mga indikasyon na unti-unti na siyang bumabalik sa dating anyo na hinangaan ng basketball world. Pero hindi lang pisikal na aspeto ang pinagbibigyang diin ni Kai, kabilang din ang kanyang preparation sa mental conditioning. Isa ito sa mga mahalagang bahagi ng kanyang rehab program. Alam ni Kai na para makabalik siya sa NBA radar, kailangan niyang ipakita na hindi lang siya tibay ng katawan, kundi ang maturity sa isip. Hindi ko minabadali ang progress. Sabi ni Kai sa isang panayam, gusto kong bumalik kapag sigurado akong handa na ulit akong lumaban sa pinakamataas na level. On the other hand, muling umuusok ang posibilidad ng isang Kai Sotto versus Chet Holmgren matchup, isang laban na unang umaalingaw sa social media nang mag-react itong si Chet sa isang highlight clip ni Kai. Noon pa man, sinasabi ng mga fans na gusto nilang makita ang dalawang towering big men na parehong may modern skill set, may shooting touch sa labas, rim protection sa ilalim at passing vision na parang guard. Si Chet ngayon ay isa sa mga core players ng Oklahoma City Thunder, ay patuloy na nagpapakita ng elite defense at versatility. At kung makabalik si Kai sa 100% form, magiging kapana-panabik ang idea ng kanilang paghaharap, hindi lang bilang laro ng dalawang 7-footers, kundi bilang simbolo ng pag-angat ng global basketball talent.